Para po sa ating devotion, patungkol po kay Jesus as the Gate. Jesus as the Gate. Ang ating Panginoong Kristo ay pintuan. Now, again, dito po sa devotion natin, mahirap siyang intindihin kung hindi natin alam yung kultura ng unang panahon. So, i-remind ko lang po kayo dun sa devotion natin, no? So, nung sinabi ng ating Panginoong Kristo na I am the gate, I am the door of the sheep. Now, ganito po yung itsura kasi nung unang panahon, yung mga tupa paggabi na pinapasok nila sa ganitong klaseng kulungan. So, ang bakod po niyan ay mga bato na pinagpatong-patong. And then, meron pong isang pintuan dyan. Tapos, dun po sa pintuan, dun gumagawa ng higaan o dun na papahinga o dun natutulog yung shepherd. So, literally, yung mga tupa hindi makakalabas, no? Kasi merong merong shepherd. Tapos yung mga predator naman, hindi naman kayang gawa ng masama yung mga tupa o kainin yung mga tupa kung hindi dadaan sa shepherd. So yung shepherd yung protector ng mga tupa. Now, yung ganitong idea o ganitong konsepto sa Bible, ito po ay napaka-powerful na imagery. Kumbaga yung nagke-create siya sa iyo ng larawan, ng picture kung papaano ang ating Panginoong Kristo ay siyang nag-iisang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Yung concept ng there's only one way to be saved, no? Hindi ka makakapasok dito sa ganitong uri ng kaligtasan, no? Kasi pag nandito ka sa ship pen, ligtas ka eh. Dadaan ka lang talaga sa isang pintuan. There's only one protector. Now, yung concept po na yan, makikita rin po natin yan sa Old Testament noong panahon ni Noah. Now, si Noah po ay inutusan ng Diyos, Noah, gawa ka ng arko. Yung arko na yan, Noah, tandaan mo, isa lang dapat yung pintuan dyan. So, sabi ng Diyos sa kanya, Noah, hindi pwedeng dalawang pintuan, isa lang dapat. Kasi, yung lahat ng mga hayop na pupunta dyan, dapat dadaan lang doon sa isang pinto na yon. At kayo, yung buong pamilya nyo, dadaan lang doon sa isang pinto na yon. Hindi pwedeng dalawang pinto, isa lang. Bakit po? Ito po yung sumisimbolo na yung kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan lang ng isang daan at isang kaparaanan. Kaya po nung dumating yung Judgment Day at nagkaroon ng malawakang baha, yung arko, meron lang isang pintuan, doon dumaan lahat ng mga tao, sila yung pamilya ni Noah, doon din dumaan yung mga hayop at sila yung nagkaroon ng kaligtasan. So, naligtas sila sa pamamagitan ng arko. Now, yung arko po na yan na may isang pintuan ay simbolo po ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sinasabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 4 verse 12, ito po ay sinasabi ni Pedro, no? Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Hindi mo siya matatagpuan sa kahit kanino o sa kahit paanong kaparaanan. And John chapter 14 verse 6, sabi dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya po pag yung ganitong concept, tapos binalikan natin yung picture ng I am the door or I am the gate for the sheep, makikita natin yung teaching ni Jesus Christ na I am the only protector. I am the only savior. Hindi ka pwedeng maligtas. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kapahingahan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Now, I hope meron po kayong natutunan sa devotion natin ito. Now, kung may natutunan po kayo, na-appreciate ko po kung ilalagay niyo sa comment section. At hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo dito sa ating daily devotions.